Sir, kauuto lang ni Remulla pero talpak na agad yung informasyon yata at yung binaya. It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not the mistake, but rather, is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado. Unwittingly na yung ibig sabihin, di mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka. Saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima, na sa kagustuhan niya ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pweba, walang ebidensya, at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila napagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. Diba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na ika-live na yung hearing sa ICI? Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. Diba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bullseye, kailangan focus tayo. Ako, it's clear to me na yung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag pumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na iligaw. Iligaw kung outside kung sino yung mga most guilty dito. Yung main concern ko ngayon, bilang minority leader, bilang tagapagsalita ng minority, bilang isang nasa oposisyon, ay yung tingin sa atin ng buong mundo. So, dalawa pong main concern. Una, meron tayong mahigit 10 milyong Pilipino na nasa abroad. Napakaraming Pilipino nagka-travel everyday. Pangalawa, yung investment sa ating bansa. Hindi sustainable yung paraan kung paano natin ina-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it. We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, tunay na pagbabago. Kailangan may makulong. Pero the way we're doing it, na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. Alright mga kababayan, so ito po yung nangyaring ambush interview kay Senator Alan Peter Cayetano kahapon, at based dito sa ating napanood ay talagang nag-a-agree ako na tayo ay nililigaw na, no, at tila nagiging isang malaking palabas o circus itong nangyayaring flood control investigation chuchu ng ICI. Ngunit sa kabilang banda mga kababayan, bigyan pa rin natin sila ng benefit of the doubt, no? Na sa ngayon nga, sabi nga nito ng isang reporter, ano daw yung magiging reaction niya? Na ngayon daw po ay ilalive na, or kumbaga makikita na siguro at maririnig na ng taong bayan itong ginagawang pagdinig ng ICI. Well, nakakatuwa na pakinggan na finally ay pinakinggan ng taong bayan, no, na dapat itong investigasyon ay open sa public. Dahil syempre deserve nating malaman ng katotohanan mga kababayan. Kinakailangan natin ng accountability and transparency, at hindi mangyayari yan kung talagang sila at sila lang yung nakakaalam kung ano na ba yung tinatakbo ng kanilang investigasyon. At alam naman po natin na ngayong administrasyon na ito, siya ang halos lahat na nag-appoint dyan. So, hindi pwedeng hindi ka mag-iisip ng hindi maganda, no? At tama itong suggestion ni Senator Alan Peter Cayetano, kung sino man, na dapat talagang maglagay, no, ng kahit isang oposisyon dyan sa loob ng ICI, and also maglagay ng
isang religious or lahat ng religious group no na leader kahit isa lang yung representative para at least maging transparent talaga at magkaroon ng tagapamagitan no at malaman natin kung tumutugma ba yung ibinibigay sa ating detalye, datos ng mga inappoint ng administrasyon ngayon. So ayan yung nakikita kong isa sa transparent na gagawin ng ICI when it comes sa kanilang ginagawang investigasyon kasi napakatagal na mga kababayan no at lubhang naaapektuhan na ang ating mga kababayan lalo na yung nagtatrabaho sa abroad at maging yung mga namamasyal lang yung mga nagtuturis no grabe yung mga experiences nila at may isa pa nga tayong napanood sa social media na taga South Korea siya at pauwi ata siya ng Pilipinas na parang nainsulto siya dahil sinabi sa kanya na yung flood control this way, parang ganon. So, imagine ninyo mga kababayan, pati ibang lahi updated no sa nangyayari po sa ating bansa. At ito po ay talagang literal na may malaking impact sa ating ekonomiya. No? Of course, yung mga investor, kung ako ay negosyante, no, bakit ako mag-i-invest sa Pilipinas kung alam ko naman na malawak at walang nangyayaring hustisya dito sa malawakang pagnanakaw sa budget po no at nakalaan na pondo para po dito sa infrastructure kagaya nga po ng flood control. So ito ay hindi lang usapin kasi mga kababayan ng flood control at pagkurakot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng kaban ng bayan no kundi nakasalalay po dito yung buhay ng ating mga mamamayan. Tayong mamamayan ng Pilipinas ay nakasalalay po ang ating buhay dito sa flood control dahil hindi lang baha ang usapin dito, no? Buhay. At kapag ang buhay ay nawala, hindi mo na maibabalik yan eh. Kaya itong mga iilang individual na nagnasa dito po sa paggamit at pagkamkam ng pera para sa flood control ay talagang walang mga puso, no? At talagang nakakagalit. No? Kaya dito sa interview, ambush ni Senator Alan Peter Cayetano, nakakagalit talaga at napapailing ako, no? At totoo, no? Oplan ligaw talaga itong ginagawa nila kasi napakaraming issue. Although itong mga issue na to ay may kahalagahan din, pero syempre mas importante itong present, no? Itong flood control na talagang nagde-demand ng accountability and transparency itong ating mga kababayan. Maging ako bilang isang taxpayer and also lalo na sa business sectors no na nakita naman talaga natin na kinall out talaga ang administrasyon na talagang ayusin yung kanilang ginagawang pag-iimbestiga at dalangin nga nila na ito ay mabigyan agad ng agarang solusyon at may managot no sa ginawang kabuluktutan ng mga iilang individual dito sa paggamit po ng flood control budget. So para sa akin mga kababayan, napakasakit talaga no na ma-generalize tayo bilang isang corrupt na tao. Samantalang tayo ay biktima ng korupsyon sa ating sariling bansa. Pero sa mata ng ibang lahi o ibang bansa ay talagang na-generalize tayo which is bad no para sa ating image as a Filipino na napakatagal po nating pinagpaguran na muling iangat yung ating dignity no sa panahon po ni dating Pangulong Duterte napakataas ng tingin sa mga OFWs pero all of the sudden nagpalit ng administrasyon tayo ay parang nagkawatak-watak lalo no at ewan ko ba parang sa akin personal opinion ko to mas ramdam ko na proud ako during PRR this time kesa ngayon na talagang kaliwat kanan yung mga issue sa pangungurakot. Lagi na lang may involved na pagsisinungaling, kurakot, ganyan. Dati naman wala namang ganyang naririnig masyado. Although hindi naman talaga naaalis yung korupsyon sa lahat ng bansa. Lahat talaga may corrupt talaga yan. Hindi talaga mawawala yan. Pero ito talaga yung very talaga no, bulgar, kumbaga, na gahaman, grabe. Kung hindi pa nga dumating yung napakaraming bagyo mga kababayan, hindi natin malalaman itong issue ng flood control. Kaya masasabi ko na blessing in disguise din upang mabuko itong mga gagong mga politiko na to o mga kung sino mang mastermind ang nasa likod nito sa nangyaring mga bagyo. Pero syempre sa kabilang banda ako ay nalulungkot doon sa mga kababayan nating nagbuwis ng kanilang mga buhay, no? Yung mga pamilyang nawalan ng mga kamag-anak, mga mahal sa buhay dahil dito sa matinding pagbaha lalo na dyan sa Bicol, no?
So, siguro kaloob talaga ng Panginoon ito mangyari para ma-booking na 'no, itong, grabeng, kurakot na 'to. Talagang pang Guinness, Book Record ba 'to, anong tawag dun, na talagang, grabe, talagang markado 'to sa history ng, Pilipinas, na ito yung pinakagrabeng, kurap na nangyari sa ating bansa. So, nakakalungkot mga kababayan kasi napakarami pong mga kababayan natin ang nagsa-suffer 'no, sa sitwasyon ngayon at, talagang, napakalaking, abala sa ating mga buhay itong, pagkakasira ng, tiwala ng, ilang mga investor dito sa ating bansa. Kasi talagang kahit sino naman 'no, kahit ikaw ay magpa-media, magpa-ano ka, interview ka na maganda kesyo ang takbo ng ekonomiya ng bansa, walang maniniwala sa'yo, eh. Kasi dito pa lang sa korapsyon, my God, 'di ba? Sino namang uto-utong tao ang, maniniwala ng ganyan, at hindi na syunga-syunga o hindi na tanga-tanga yung mga tao 'no, na manonood at makikinig at paniniwalaan yung inyong mga ire-report. So hindi, kasi ramdam yan, eh, ramdam yan ng ano, nasa ground kung ano talaga yung, sitwasyon at, kung ano yung mga ginagawa nilang mga pangliligaw sa ating, mga kababayan. So, again mga kababayan, huwag tayong titigil na i-pressure itong mga tao na ito na bilisan ang imbestigasyong ginagawa at, excited na tayo 'no na mabigyan ng hustisya itong, ginawa nila. Para sa akin nga dapat kung mapatunayan na sila yung, mga nasa likod nitong, maanumalyang paggamit po ng flood control budget, I demand na ibalik nila yung, perang, nakuha nila dito 'no, at, itong perang, nakuha nila ay, ilagay o ipambayad dun sa mga utang na nautang ng Pilipinas o idagdag sa ibang, mga proyekto na talagang mapapakinabangan direct ng mga kababayan nating Pilipino. So again mga kababayan, ito lang yung aking, sentimiento, opinion at, comment dito sa ginawang, ambush interview kay Senator Alan Peter Cayetano kahapon 'no. At, ako'y talagang nagagalit at naiinis sa nangyayaring, imbestigasyon kuno dito sa ating bansa. Pero hopefully bigyan pa rin natin sila ng pagkakataon na gusto talaga nilang mapanagot itong mga mastermind na 'to. Kaya, let's see, bigyan pa natin sila ng, panahon para patunayan na nagkamali tayo sa ating iniisip. So again, maraming salamat mga kababayan at God bless.